sanggol na kalahating tao, kalahating ahas. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Sairai's Story? Salamat! Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang pamilyang De La Cruz, sina Mang Lito, Aling Rosa, at ang kanilang nag-iisang anak na si Maya. Sila'y simpleng magsasaka lamang, madalas kulang ang ani at madalas ding kapos ang pera. Isang gabi ng malakas na ulan at pagkulog, may narinig silang kakaibang iyak mula sa likod ng kanilang bahay. Sa may lumang balon na matagal nang hindi ginagamit. "Huwag ka nang lumabas," sabi ni Aling Rosa kay Mang Lito. "Baka kung ano yan." Ngunit dahil likas na maawain si Mang Lito, kumuha siya ng lampara at dahan-dahang lumapit sa balon. Doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. Isang sanggol. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Ang itaas na bahagi ng katawan nito ay tulad ng isang normal na sanggol. Maputi, may maitim na buhok, at malalaking matang tila kumikislap sa dilim. Ngunit mula baywang pababa, ito ay buntot ng ahas. Makintab, berde, at tila may sariling liwanag na paatras si Mang Lito. Ngunit nang umiyak muli ang sanggol, napalitan ng awa ang kanyang takot. Inuwi nila ang sanggol sa bahay. "Hindi natin pwedeng iwan yan," sabi ni Maya. "Kawawa naman." Pinunasan nila ito, binalot sa kumot, at pinainom ng gatas. Laking gulat nila nang kinabukasan, may nakita silang maliit na gintong butil sa tabi ng higaan ng sanggol. Akala nila'y guni-guni lamang, ngunit kinabukasan muli, nadagdagan niyon. Araw-araw, may lumilitaw na maliliit na piraso ng ginto kung saan natutulog ang kakaibang bata. Unti-unting nabayaran ng pamilya ang kanilang mga utang. Nakapagpatayo sila ng bagong bubong. Nakabili ng mas maraming pananim. Ngunit may kapalit. Isang gabi, nagsalita ang sanggol. "Oo, Raa." Hindi ito iyak. Parang babala. May isang matandang albularyo sa baryo na si Aling sila. Nang marinig niya ang kwento, agad siyang nagpunta sa bahay ng De La Cruz. Pagkakita pa lamang niya sa sanggol, namutla siya. Hindi ito ordinaryong nilalang, bulong niya. Ito ay anak ng tagapagbantay ng lupa. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong ni Aling Rosa. "Ang ganitong nilalang ay nagbibigay ng yaman sa mga pusong malinis. Ngunit kapag pinairal ang kasakiman, kukunin niya ang lahat, pati ang pinakamamahal ninyo." Nanlamig ang pamilya. Simula noon, itinago nila ang lihim. Hindi nila ipinagsabi kahit kanino, ngunit hindi maiiwasan ng tsismis. Napansin ng mga kapitbahay na biglang umasenso ang pamilya. Isang gabi, may kumatok. Si Mang Arturo, ang pinakamayamang tao sa baryo, ngunit kilalang sakim. "May tinatago kayo," sabi niya. "Naririnig ko ang kakaibang iyak tuwing gabi." Nag-alok siya ng malaking halaga kapalit ng sanggol. Ngunit tumanggi si Mang Lito. "Hindi namin ipinagbibili ang biyayang ipinagkaloob sa amin." Nagalit si Mang Arturo. Isang hating gabi, pilit na pumasok si Mang Arturo sa bahay nila. Ngunit bago pa niya maabot ang higaan ng sanggol, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga mata ng sanggol ay nagliwanag. Ang maliit nitong katawan ay tila lumaki sa anino sa pader. Parang isang napakalaking ahas na bumabalot sa buong silid. Narinig nila ang isang malalim na tinig. Ang sakim ay walang matatanggap kundi kapahamakan. Kinabukasan, natagpuan si Mang Arturo sa labas ng bahay. Walang malay, nanginginig. At simula noon ay hindi na nagsalita kailanman tungkol sa nangyari. Makalipas ang isang taon, dumating ang gabi ng kaparehong malakas na ulan. Nagsimulang lumiwanag ang katawan ng sanggol. Unti-unti itong gumapang palabas ng bahay patungo sa balon. "Salamat," bulong nito sa unang pagkakataon na malinaw. Pagkislap ng kidlat, nawala ito. Sa kinabukasan wala na ang mga gintong butil.
Ngunit ang lupa ng pamilya ay naging masagana. Ang kanilang ani ay hindi na kailanman nasira. Ang kanilang kabuhayan ay tuloy-tuloy. Hindi na sila muling naghirap. Ang yaman na galing sa hiwaga ay hindi dapat gawing dahilan ng kasakiman. Ang biyaya ay ibinibigay sa mga pusong marunong magpasalamat at hindi nananakit ng kapwa. Hindi lahat ng kakaiba ay masama. Minsan ito'y pagsubok lamang sa kabutihan ng tao.